tagumpay. Nalubig ang kamatayan, nagningning ang pagkabuhay. Ang pagbasa ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahong iyon, muling tumawid si Jesus sa ibayo ng lawa ng Galilea. Nakasakay sa bangka. Nasa baybay pa siya ng lawa ay pinagkalipumpunan na siya ng maraming tao. Dumating ang isang lalaking nagngangalang Jairo, isang tagapamahala ng sinagoga. Pagkakita kay Jesus, siya'y nagpatira pa sa kanyang paanan at ang samo. Agaw buhay po ang anak kong dalagita. Kung maaari, sumama kayo sa akin at ipatong ninyo sa kanya ang inyong kamay upang siya'y gumaling at mabuhay. Sumama naman si Jesus at sinundan siya ng napakaraming taong nagsisiksikan, ano pat halos maipit na siya. May isang babae roon na 12 taon nang dinudugo at lubhang nahihirapan. Marami ng manggagamot ang tumingin sa kanya at naubos na sa kapapagamot ang kanyang ari-arian. Ngunit hindi siya napabuti kahit kaunti. Bagkus ay lalong lumubha. Narinig niya ang sinasabi ng mga tao tungkol kay Jesus, kaya't nakipagsiksikan siya hanggang sa makalapit sa likuran ni Jesus at hinipo niya ang damit nito, sapagkat sinabi niya sa sarili, "Mahipo ko lang ang kanyang damit ay gagaling na ako." Biglang tumigil ang kanyang pagdudugo at naramdaman niyang magaling na siya. Naramdaman naman ni Jesus na may kapangyarihang lumabas sa kanya. Kaya't bumaling siya sa mga tao at nagtanong, "Sino ang humipo sa akin?" Sumagot ang kanyang mga alagad, "Nakikita po ninyong nagsisiksikan ang napakaraming tao. Bakit itinatanong ninyo kung sino ang humipo sa inyo?" Subalit patuloy na lumingalinga si Jesus. Hinahanap ang humipo sa kanya. Palibhasa'y alam ng babae ang nangyari. Siya'y nanginginig sa takot na lumapit kay Jesus. Nagpatira pa at ipinagtapat ang buong katotohanan. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Anak, pinagaling ka ng iyong pananalig sa akin. Umuwi ka na't ipanatag mo ang iyong kalooban. Lubusan ka ng magaling sa iyong karamdaman." Samantalang nagsasalita pa si Jesus, may ilang dumating mula sa bahay ni Jairo. "Patay na po ang anak ninyo," sabi nila. "Bakit pa ninyo aabalahin ang guro?" Hindi pinansin ni Jesus ang kanilang sinabi. Sa halip ay sinabi sa tagapamahala, "Huwag kang mabagabag, manalig ka." At wala siyang isinama kundi si Pedro at ang magkapatid na Santiago at Juan. Nang dumating sila sa bahay ng tagapamahala, nakita ni Jesus na gulong-gulo ang mga tao. May mga nananangis pa at nananaghoy. Pagpasok niya ay kanyang sinabi, "Bakit kayo nagkakagulo at nananangis? Hindi patay ang bata,
natutulog lamang. Ngunit pinagtawanan siya ng mga tao. Pinalabas niya ang lahat maliban sa ama't ina ng bata at sa 3 alagad, at sila'y pumasok sa kinaroroonan ng bata. Hinawakan niya ito sa kamay at sinabi, "Talita kumi," na ang ibig sabihin, "Ineng, sinasabi ko sa iyo, magbangon ka." Pagdakay bumangon ang bata at lumakad. Siya'y 12 taon na at namangha ang lahat. Mahigpit na ipinagbili ni Jesus na huwag ipaalam ito kanino man at iniutos niyang bigyan ng pagkain ang bata. Ang mabuting balita ng Panginoon. Ngayon ay ipinagdiriwang natin ang 13 linggo sa karaniwang panahon, kasabay ng pagdiriwang natin ng dakilang kapistahan ng Ina na laging saklon. Sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos na ating sinasariwa sa araw na ito, tayo ay inilalapit sa Diyos sa pamamagitan ng ating debosyon sa Ina ng laging saklolo, na siyang nagpapakilala sa atin kung sino nga ba ang Diyos. Ang Diyos ay makapangyarihan. Ang Diyos ay laging kasama natin kahit saan tayo magpunta. At ang pinakamahalaga, ang Diyos ay ang tagapagligtas nating lahat, o mas kilala natin ito sa tawag na Mesiyas. Totoo, ang Diyos ay Mesiyas na nagliligtas sa atin sa anumang kapahamakan. Kaya mga kapatid, sa ating pagdiriwang ngayon ng kapistahan ng Ina ng laging saklolo, mas kilalanin pa natin ang Diyos, lalo na sa mga hindi pa nakauunawa kung sino nga ba talaga ang Diyos. Sa mga nakalipas ng 2 linggo, patuloy nating pinagninilayan ang katauhan at kaisipan ng Diyos, na sinasabi hindi katulad ng ating pag-iisip at pagkikilos. Kaya ang ating tugon sa pagkilala sa mahiwagang misteryo ng pagka-Diyos ay pananampalataya. Natunghayan natin noong 11 linggo na ang plano at paggalaw ng Diyos ayon sa kanyang oras at sa kanyang kalooban. Kaya ang ating pananampalataya ay dapat maging katulad ng isang butil na itinanim, upang sa mga maliit na bagay na ginagawa natin ay umusbong ang ating pagkatao sa pagkilala ng gumagabay ng Panginoon. Natunghayan natin noong 12 linggo na ang Diyos ay palaging kapiling natin sa gitna ng mga bagyo sa buhay. Kailangan lang natin maging mahinahon at magtiwala sa kanyang kapangyarihan upang malampasan natin ang mga pagsubok na bumabagyo sa ating buhay. Ngayong 13 linggo sa karaniwang panahon, patuloy nating tinutunghayan ang pagkilala sa Diyos sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Dalawang kwento ng kababalaghan ni Jesus ang natunghayan natin sa Ebanghelyo. At ang pinakakaraniwang tema ay pananampalataya. Ang pananampalataya ng babaeng nagdudugo sa loob ng 12 taon ang nagpagaling sa kanya. Nang sumiksik siya sa napakaraming tao upang mahawak lang niya ang balabal ng Panginoon. Ang pananampalataya ni Jairo, bagamat nahina ang nagpalakas sa kanya na bubuhayin ni Jesus ang dalagang anak na 12 anyos. Kaya sa gitna ng mga pagsubok na ito, napatunay ni Jesus na ang lahat ng bagay ay posible sa taong tunay na nanalig sa Diyos. Marami tayong pinagdadaanan sa buhay at ang pinakakinatatakutan natin bilang tao ay ang mamatay. Subalit, ipinaalala ng manunulat sa unang pagbasa na hindi hangad ng Diyos na tayo ay mamatay.
sapagkat pumasok ang kamatayan bilang bunga ng kasalanang mana nina Adan at Eva. Hindi pinabayaan ng Panginoong Diyos ang tao, kaya isinugo niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesus bilang tanda ng ating pananalig, pagkakapit at pagsusunod sa dakilang kalooban ng Ama. At nang muling mabuhay ang Panginoon, nagsilbi itong pag-asa na tayo rin ay mabubuhay sa kawawalang hanggan sa kalangitan. Kaya paanyaya sa atin ni San Pablo sa ikalawang pagbasa ay manguna at magbunga tayo sa pagkakawang gawa. Sikapin natin na araw-araw ay patuloy tayong gumawa ng kabutihan habang tayo ay nagtitiis sa ating mga pagdurusa. Ang ganitong paraan ay nagpapakita ng ating pananampalataya sa konkretong gawain. Nawa sa ating buhay ay tunay tayong manalig sa Panginoon. Bagamat hindi pa natin mamasdan, upang tayo rin ay maging mga instrumento ng pananampalataya sa isang mundo na nawawalan ng pag-asa, pagmamahal, pagpapatawad, katarungan, kapayapaan, kaayusan, at kagalakan. Nang sa gayon tayong lahat ay makamit ng gantimpala ng buhay na walang hanggan